Hello SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Babasahin natin tong comment ng viewer ko pero itago ko lang yung pangalan niya. Sabi niya, pwede po ba mag-loan ang survivor? Yes po. Actually, September 2025 pa po yan na implement itong pension loan sa ating mga spouse survivor pensioners. At para malaman niyo po kung kayo ay qualified sa pag-avail ng ating pension loan bilang isang survivor pensioners, i-discuss natin guys itong qualifying conditions and loan details. Makinig po kayo ng mabuti para maintindihan niyo po ito. So sa mga survivor spouse pensioner dyan, ito po yung qualifying conditions natin para sa pension loan. Dapat pasok po kayo dito para po kayo ay makapag-avail ng pension loan. Number 1 po, must have an SSS number and register in the SSS website. Ibig pong sabihin, bilang isang spouse survivor pensioner, dapat meron ka rin pong sariling SSS number at meron ka pong SSS online account. Okay, dapat nakaregister ka sa kanilang SSS website. Dapat po updated ang iyong contact information. Meron ka rin dapat naka-enrolled na disbursement account. Dahil dyan po ibibigay, dyan ipapasok ni SSS guys ang iyong pension loan kapag kayo ay na-approve. So ngayon po, kung hindi ka SSS member, wala kang SSS number, kailangan mong kumuha ng SSS number po. Hindi mo na kailangan pumunta ng branch guys para kumuha ng SSS number. Sa online pa lang, makakakuha ka na. Meron akong tutorial video niyan, paano tayo makakuha ng SSS number online. Kung gusto nyo, comment lang kayo guys. Magre-reply ako. Ibibigay ko yung link ng video na yun at panoorin nyo, sundan nyo yun. Number 2, must be 18 years old and up, but not more than 85 years old. So, dapat below 85 years old, ang makakapag-avail po nitong pension loan ng ating mga survivor. Number 3, must have no deductions from their monthly pension. Dapat wala kayong deduction po sa inyong monthly pension. Number 4, dapat po wala kayong existing na advance payment under SSS Calamity Loan Package. Number 5, dapat po nakatanggap na po kayo ng inyong regular monthly pension kahit 1 month lang guys. And yung status nyo dapat ng pension nyo is active. Number 6, must be sole payee to the death benefit. And the last one, must not have been disqualified due to fraud against SSS. So, yun po ang ating mga qualifying conditions para pasok po kayo, makapag-avail kayo ng pension loan bilang isang survivor spouse pensioner. So, ngayon naman, ito naman yung i-discuss din natin ang loanable amount, kung magkano yung maloloan nyo as survivor spouse pensioner. So, sabi dito, the loanable amount shall be 50% of the surviving spouse pensioner aggregate monthly pension, multiplied by 3, 6, 9, or 12 months at the option of the borrower but not exceed the amount limit of 150,000. Okay, so ibig po sabihin guys, 50%, kung magkano yung nare-receive yung monthly pension, 50% nun, let's say for example, 5,000 pesos. So 50% of 5,000 pesos is 2,750. Tapos pipili kayo dito kung yung gusto nyo bang i-pension loan good for 3 months, 6 months, 9 months, or 12 months. So, example, 3 months. So, yung 2,750 times 3 months, yun yung makukuha mong pension loan kay SSS. And then dito, nakikita nyo dito guys sa long term. Kung 3 months ang kukunin mo, or kaya 6 months, long term yan is 6 months. 6 months to pay. Kung 9 months or 12 months, ang term of payments mo is 12 months. Okay? And then kung meron kayong dependence pension guys, may note dito sa SSS, dependence pension is not included in the computation of the loanable amount. So kung sa nare-receive nyo ngayong monthly pension as survivor spouse pensioner, merong doong part ng dependence pension, hindi po yung kasama sa computation sa inyong maloloan. Okay? And then ang interest rate nito is 10% per annum. And pagdating naman sa iyong monthly amortization, pagdating sa payment, mag-start lang po siya after 2 months na nag-grant ang iyong pension loan. Let's say for example, nag-grant yung pension loan mo ng January. So, ang mag-start pang iyong amortization, ang iyong payment with SSS by month of March. So, doon pa lang mag-uumpisa ang deduction sa iyong pension loan.
Okay po, mga SSS Survivor Spouse Pensioner, ang dami pa dito sa inyo guys ha. Lagi kayong nagko-comment, ma'am, sabi mo pwede nang makapag-pensioner ang mga Survivor Spouse Pensioner. Pwede na nga. Nung September 2025 pa yan guys. Ang dami na pong mga Survivor Pensioner na nakapag-pension loan na po sa SSS. Sundin nyo kasi dapat yung nandito sa qualifying conditions, yung diniscuss ko kanina, no, para pasok kayo doon sa eligibility para kayo ay makapag-pension loan bilang isang survivor spouse pension. Katulad na lang ng SSS number. Kung wala kang SSS number, ang sabi ko, kukuha ka ng SSS number. At gagawa ka ng iyong SSS online account dahil doon ka mag-a-apply ng pension loan. Okay? SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.